Okay, praise God. Hallelujah. Let's continue to declare our identity in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko na ang sikreto. Ayan, amen, hallelujah. If you want to prosper and succeed in life, let's continue to meditate on the Word of God. Di lamang puro hard work. Okay, kinakailangan po ang trabahuin din po natin ang ating pong puso, ang ating pong isipan, at hayaan po natin na manatili ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Okay, in Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. Sabi mo sa katabi mo ulit, malapit na mo nang matanggap yung mga pinapangarap mo. Okay, praise God. In Christ, I am protected, and no weapon of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, everlasting joy, divine peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I'm declaring lahat ng inyong binanggit sa gabing ito ay mangyayari sa inyo sooner than you are expecting. Amen. Hallelujah. Sige po, praise God. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, we are in the series of the kingdom of God. At ang ating po Panginoong Hesus ay patuloy po niyang pinaliliwanag kung ano po ang kaharian po ng Diyos sa pamamagitan po ng mga stories, ng mga parables. And last Wednesday po, pinag-aralan po natin is about the prodigal son. Alam niyo po, ang pagkakaunawa po ng iba po sa atin pagka sinabi pong prodigal ay pasaway. Okay? Actually, isa lamang po yun sa kanya pong karakter, ang pagiging pasaway, ang pagiging rebellious, ang pagiging makasarili. At actually po, ang exact translation po ng prodigal ay ang magastos. Okay? Spending money or resources recklessly. Okay? Hallelujah. Yun po yung ibig po sabihin ng prodigal, yung walang patumangga, walang control na paggasta. Okay? Pagka may pera, gasta ng gasta. Okay? Hindi pa sumusweldo, nakasapatos na yung pera niya. Okay? Ubus na bago pa lamang dumating sa kanyang mga kamay. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, hindi na ako ganun. Okay, hindi na tayo ganun. Amen? Ayun po ibig po sabihin ng prodigal son. So ano po yung natutunan po natin alam ko iba sa inyo, kabisado na to. Ano pa, is a story about a father. Istorya po ito na isa pong tatay. At ang istorya po ng dalawang anak na lalaki. Pwede na lamang po natin tawagin na bunso yung bata at tawagin po natin na si kuya yung panganay. Okay, para hindi po tayo masyadong malito. So ano pong nangyari po? Ang nangyari po, ang bata, hiningi po niya yung lahat ng kanya pong mana at siya po ay ng ibang bayan. Okay? Minsan po yun po ang nais po natin sa ating pong buhay. Minsan parang nakikita natin na para na lamang pong routine ng ating pong buhay. Tayo po nagtatrabaho, matutulog, mag-church, magtatrabaho, matutulog, mag-church. Okay? Parang in the surface, parang walang nangyayari. Pero actually po, meron pong nangyayari. Pagka tayo po'y nasa presensya po ng Panginoon, hallelujah, tayo po'y punong-puno ng galak. Pagka tayo po'y nasa presensya ng Panginoon, tayo po'y may kapayapaan. Pagka tayo po'y nasa presensya po ng Panginoon, meron po tayong provision. Okay? Meron po tayong access sa mga pangako ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? Pagka tayo nasa presensya ng Panginoon, matino ang ating pag-iisip. Diba? Kaya tignan mo yung katabi mo, di ba? Matino yan. Okay, dati medyo lang yan, pero ngayon ay matino na yan.
Okay, minsan may sumpong, minsan may topak, di ba? Pero dahil po sa presensya ng Panginoon, di po ba naayos ang ating pong buhay, ang ating pong kinabukasan. Okay? Na pati po yung paggastos po natin, pati yung pera po natin, pati po yung oras po natin, yung ating pong buhay ay patuloy na magiging maayos pagka tayo po nanatili po sa presensya po ng ating pong Diyos. So ano po nangyari? Umalis po yung si Bunso ay nag-enjoy sa kanyang buhay dahil may mana. Okay? Hallelujah. Alam niyo po ba na minsan kaya po hindi binibigay sa inyo ng Panginoon ang pinapanalangin pa ninyong mga financial blessing? Amen? Bakit po? Tanong niyo ako bakit? Baka mamay mabaliw ka. Okay. Magpakalayo-layo ka sa presensya ng Diyos, magpakalayo-layo ka sa church. Dito, wala nang makakakita sa akin dito. Pwede ko nang gawin ang lahat ng mga bagay na gusto ko, na walang pastor, na walang Sister Estela, na maaaring sumita sa aking gagawin. Okay? So, kaya po ang Panginoon po, napakabuti po. Kaya niya po, no-hold pa po yung mga blessings na palagi naman pong ready. Ang blessings ng Panginoon. Kaya lang ang tanong, ready ka na kaya? Okay? At nakikita ng Panginoon kung ano po yung ating pong kapasidad. Maari pong, ang isa pong blessing ay maari pong maging sumpa, maari pong maging dahilan ng iyong kapapahamak kung ito'y natanggap mo nang hindi ka pa handa. Okay? Kaya, hinahanda tayo ng Panginoon. Hinahanda tayo mentally, spiritually, ang ating pong puso. Okay? Kaya nga po, this giving is a test. Po? Kasi po, kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan, so hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malalaki. Tama? Baka akala mo ay mapabuti ang buhay mo pagka ikaw ay nakatanggap ng malalaki sa Panginoon, yun naman po pala ay magiging kapahamakan mo pagka iyong natanggap kaagad. Okay? Hallelujah. Kaya sabi ko sa katabi ko, kaya ako, nagre-ready na ako eh. Okay, para makatanggap na malaki kay Lord. Amen? So ano po nangyari po sa kanya? Nangyari po sa kanya, siyempre, para sa isang immature na bata, ano po, si Bunso ay bata pa. So hindi pa po niya kayang mag-handle ng pera, hindi pa po niya kayang i-handle ang sarili po niya. Ang ginawa po niya ay sinubukan po niya ang lahat ng layo na ibibigay ng mundo. Nag-inom-inom, nagsugal-sugal, okay, palaging nasa barkada, inubos ang pera sa barkada, inubos ang pera sa lahat ng layaw na maaaring maibigay ng mundong ito. Ang isa pong bata, pagka binigyan mo ng malaki yan at hindi po marunong, ano po mangyayari? Mauubos. Okay? Kaya po napakahalaga po that as a steward of God, we are called stewards. Ibig po sabihin ng stewards ay manager. Manager po tayo ng oras. Sino po dito yung meron pong 23 hours a day lang? O yung may 25 hours a day? Okay, so lahat po tayo, pare-parehas. We have 24 hours a day. Okay? 38,600 seconds. Okay, wow, natatandaan niyo ba yun? Okay, hindi mo ba? So meron po tayong binigay, pare-parehas po tayo. So kung ano yung gagawin mo sa iyong oras, ayun ang magiging outcome ng buhay mo. Ganun din po sa pera. Okay? Kung ano yung palagi mong pinagkakagastosan, paano malalaman kung ano talaga yung personality mo? Pagdating po sa pera, nalalaman. Okay? Kung ang palagi mong tinitignan sa taubaw, damit, sapatos, okay? So, pagsweldo, ito yung aking uunahin. Okay? So, nalalaman mo. O kung ano naman ang palagi mong iniisip, ay sa katapusan, magpapadala ako ng pera sa pamilya. So, ibig sabihin, ang personality mo, ang love mo talaga ay yung family mo. Pero pagka ang sinasabi, ay ito, kinakailangan, itabi ko muna yung aking ibibigay kay Lord. Ibig ko sabihin, si Lord ang number one sa buhay mo. Amen? At so, balik po tayo sa kwento. Ano po? So, anong nangyari po? Siyempre, nalustay. At alam niyo po ba, pag marami kang pera, marami kang kaibigan? Naranasan niyo po ba yun? O hindi ka pa nagkaroon ng pera? Kaya wala kang kaibigan. Okay? So, ibig sabihin, pagka meron kang pera, di po ba? Parang ang bango-bango mo, di ba? Ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo. Pag may pera ka, pagka nawala na yung pera mo, doon mo makikilala kung sino talaga yung kaibigan mo. Amen? Hallelujah. Kaya yung katabi mo, kaibigan mo yan. Kasi alam niyan, wala kang pera, pero katabi, ano niya, pakakainin ka niyan mamaya. Okay? Okay? Po? Kaya po napakahalaga na po that we should choose our friends. Baka mamaya, ang kaibigan lamang po natin, kaibigan lang natin, pagka meron silang kailangan. Di po ba? Pagka merong kailangan, di po ba, parang ang bait-bait mo, di ba, sa kanila? Pero pagka wala silang kailangan sa'yo, ay
baliwala ka na rin. Amen? Pero nakakatuwa po sa ating po Panginoon, mahal ka niya. Whatever situation that you are in right now, may pera ka, may pera ka o wala, mahal ka ng Panginoon. Malakas ka man, nanghihina, mahal ka ng Panginoon. Ikaw may nagtatrabaho, walang trabaho, mahal ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At anong nangyari po ay nangyari po dito sa may kay Bunso. Anong nangyari po kay Bunso ay naubos ang pera. At nangyari po sa kanya, namasukan. Okay, namasukan na taga-alaga ng baboy dahil siya ay nagugutom. Sino po sa atin yung pagka nagugutom ka na, lahat ng trabaho, sige na, papasukin ko na yan. Di ba ba? So, ang ginawa po niya, namasukan po siya ng mag-aalaga ng baboy dahil wala po siyang makain at nainggit pa sa baboy. Bakit? Kasi yung baboy may kinakain. Okay? Yung kinakain po niya, yung busal ng mais. So just imagine kung gaano kahirap ang kanya pong dinanas. Okay? Alam niyo po, ang Diyos po, hayaan niya po tayong makaranas ng kahirapan, hayaan niya po makaranas po tayo ng kagutuman, hayaan niya po tayo makaranas ng kawalan ng kapayapaan, hayaan niya po tayo magdamit ng paratang basahan, hayaan niya po tayong maranasan natin ang lahat ng hirap sa buhay para ma-realize natin kung gaano siya kahalaga sa atin. Amen. Kaya po minsan, hindi po ba pagka ang ating pong panalangin ay tapat pagka tayo ay meron pong pangangailangan? Tama po? Kaya po, ito po, kaya minsan we have to have a meeting with ourselves. Dapat po, minimit po natin. Ibig sabihin, kinakausap po na sarili ko. Nasaan na ba ako sa aking pananampalataya ako sa Panginoon? Ako ba ay nasa Kanya pa rin bang presensya? O ang puso ko ay lumalayo na po sa Kanya? Okay? Pagkatapos po noon, nagkaroon po siya, he realized, ay bakit ganun? Sa bahay ng aking tatay ay maraming pagkain. Sa bahay ng aking tatay, yung mga servants namin ay kumakain ng sapat. Sobra-sobra pa nga. Di ba? Kaya nagkaroon po siya ng desisyon. Alam niyo po, napakaganda po. Pagka pupunta ka na sa lugar na kung saan wala kang pera, wala kang kaibigan, wala ka ng makain, amen, bumalik na po tayo sa ating pong Ama. At kung hindi pa po natin naranasan, wag na po nating hayaan na tayo pa ay dumana sa mga ganong sitwasyon ng ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya tayo, dikit lang tayo kay Lord palagi. Okay? At ang nakakatawa po, nagdesisyon po siya, bumalik po sa ating pong, sa kanya pong Ama, at siya naman po ay winelcome. Alam niyo po, hindi po, we are not perfect. Ha pa? Lahat po tayo magkakamali. Maaring you feel, maaring sa tingin mo ay nakakasunod ka sa mga pagkakataong ito. Pero darating po yung time na minsan ay para kang bagsak. Darating yung time na minsan ay parang ayaw mo nang bumalik sa Panginoon dahil sa mga nagawa mo. Okay? Pero wag mong gagawin yan. Okay? Bakit? Dahil ang ating pong Ama ay palagi pong handa tayong tanggapin kahit nasaang sitwasyon tayo ng ating pong buhay. Amen? Okay, kaya pagka nadapa, bangon lang uli. Okay? Kasi habang buhay, may pag-asa. Okay? At ang ating Panginoon ay palaging handa na tayo ay Kanyang patawarin. So yun po yung story po ni Bunso. Ano po? Ngayon punta naman po tayo. Alam niyo po, we are always heading for trouble. Tayo po ay palagi po papunta sa hindi po maganda, sa trouble whenever we value things more than people. Kaya, pag-usapan po natin yung value. If you want to become successful, ano po? Sabi nga ni Einstein, don't be a man of success, be a man of value. Ano po ibig sabihin ng value? Ibig sabihin, pahalagaan po natin yung kung unang-una sa lahat, mahalaga sa Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang tao. Mahalaga sa Diyos yung katabi mo. Okay? Mahalaga sa Diyos yung bawat isa po sa atin. Sabi dito, we value things more than people. Doon po tayo papunta sa, ano po yung nangyari po sa prodigal sons? Kay Bunso, mas pinahalagahan niya po yung pera. Yung mamanahin niya kesa sa relasyon niya sa kanya pong tatay. Okay? And then we value pleasures more than duty. Ibig sabihin nun, may trabaho ka, panay ang lakwatsa mo. Di ba? Nasa work ka, nagpe-Facebook ka. Panay yung node mo ng YouTube. Hindi pa natatapos ang trabaho mo. Okay? Hallelujah. Paminsan-minsan lang po, huwag niyo naman dalasan. Okay? Saglit lang. Okay? And then, and distance sins more than the blessings we have right at home. Hindi ka mapakali pag nasa bahay ka, gusto mo palagi merong happenings. Okay? Alam niyo po, happiness,
is only temporary kung atin po itong kinukuha sa happiness. Let's always pray for the joy of the Lord. Palagi po natin panalangin ang kagalakan po ng Panginoon. Kasi po, pagka nabibigyan po natin ng kagalakan ng Panginoon, sigurado bibigyan ka rin po niya ng kagalakan. Amen? Hallelujah. Di mo na kinakailangan magpunta kung saan-saang lugar, kung saan-saang gimmick, para ikaw ay magkaroon ng kasiyahan. Amen? Hallelujah. And the place of God and the house of God is the house of joy. Okay? At ang tahanan ng Panginoon ay tahanan na kung saan ay tayo po makakaranas ng kagalakan. Amen? Okay, praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya pala mukhang masayang-masaya ka ngayon. Okay, amen. Hallelujah. Praise God. Masaya-masaya, nakasimangot. Okay, amen. Alam niyo po, maaari po natin tawagin kung si Bunso, ang tawag ko sa kanya ay prodigal son. Si panganay, okay, si kuya, siya po ay parapsychal son. Ano ibig sabihin ng parapsychal son? Kinuha po yun sa word na pariseo, na kung saan siya po ay nagkaroon po ng self-righteousness sa kanya pong buhay, na kung saan tingin po niya sa kanya po sarili, ay napakabait na po niya. Palagi siyang nagsaserve. Para po sa atin minsan, di ba? Minsan pumapasok po yan eh. Palagi ako nagsaserve. Bakit ganun? Mas bless sila kaysa sa akin. Bakit ganun? Mas pinakakain sila palagi ni pastor. Ako hindi pa. Okay. Hindi mo ba? Minsan pumapasok po minsan yung parapsychal attitude sa ating pong isipan. O akala ng mga pariseyo, lusot na sila kasi po kinukwento ito ng ating Panginoon sa mga pariseyo. At ang pinatatamaan ng ating Panginoong Hesus ay ang mga publikano, yung mga makasalanan, ang mga prostitutes during that time na siya po ay nangangaral. Pero hindi nila alam na yung kwento ni Kuya ay para po sa kanila. Okay? Si Bunso, ang kasalanan po niya, ay outward sin. Ang kasalanan po ng mga pariseyo ay inward sin. Okay? Kaya po palagi po tayo nagpapalinis sa ating po mga gawa, nagpapalinis din po tayo sa ating pong mga ilalaman ng ating pong puso. Okay? Praise God. Kaya po tuloy tayo. And then their outward actions may be blameless. Okay? Perfecto po sila pagdating po sa pagsunod po sa batas. Nagtatights. Okay, kahit na yung kaliit-liitan nilang tanim na halaman sa kanila pong garden ay kanila pong kinukunan ng tithes. Okay? At napakalinis nila. Talagang bago sila uminom ng tubig, hinuhugasan nila ang kanila pong mga tasa. Okay? Ang mga pariseyo, sila yung mga gusto mong makasama sa boarding house dahil sa sobrang linis nila. Pagka nagkalat ka sa kusina, siguradong lilinisin na nila yan dahil gusto nila ay napakalinis. Yung sapatos mo, nakakalat sa kung saan-saan, ito ay kanilang itatabi. Okay? So, ibig sabihin, sila yung napakasinop na mga tao. Okay? But their inward attitudes were abominable. Ano po yung abominable? Abominable po ay yung pong kasuklam-suklam. Yun po yung mga pag-uugali. Kaya po mga Kristiyano ay dapat po ay malinis sa labas, at malinis din po sa loob. Okay? Hindi yung bait mo lang pag nasa church ka. Pagdating sa boarding house, di ba? Tawag sa'yo, demonyita. Okay? Amen? Dapat po, saan man po tayo naroon, nasa trabaho, nasa bahay, nasa church, ganun din po. Okay? Hindi yung double personality po natin. Schizophrenia. Di ba? Dalawang personality mo. Di ba? Dito, anghel ka. Sa labas, ewan ko. Okay? Amen. So, meanwhile, the older son was in the field working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. Wow, may party sa bahay. Okay? Bakit para yatang hindi ako imbitado? Okay, sabi ni Kuya. And he asked one of the servants, what was going on? Ano ba nangyayari? Bakit mayroong kasiyahan? Ano ba nangyayari? Bakit mayroong tugtugan? Ano ba nangyayari celebration dyan sa bahay natin? Your brother is back, sabi po ng servant. Yung kapatid mo, nakabalik na. Si Bunso, nakabalik na. He was told. And your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Okay? So, ibig sabihin, we should be celebrating each other presence. Every time that we meet together, tayo po i-celebrate po natin ang presensya po ng bawat isa. Tayo po yung maging masaya. Okay? Pagka meron pong dumarating sa church, baguhan man o datiyan, we must always be happy. Okay? Amen? Bakit po? Kasi po, we don't know ang kanila pong mga pinagdaraanan.
Katulad po ni Bunso, ang pinagdaanan niya po ay hindi po madali. Okay, nakita po natin, nagkamali po siya. Nilustay po niya ang kanyang mana. Siya po ay naging kahihiyan sa kanila pong pamilya. Pero ang ginawa naman po niya, siya po ay nagsisi. Pinagbayaran naman po niya ang lahat-lahat ng kanya pong mga pagkakamali sa mga bagay na kanya pong naranasan nung siya po ay malayo sa kanya pong pamilya. Okay, kaya pag kami bumalik po, may mga kapatiran po tayo for a few months or maybe years na hindi po sila nakabalik, let us be happy. Let's celebrate. Kung meron po natutuwa, dapat po tayo po yung makituwa. Kung meron po nalulungkot, tayo po ay makilungkot. Okay? And then, safe return. And then, the older brother was angry and wouldn't go in. Okay? Ito po, ugali po ng mga Pariseo. Pagka meron pong naliligtas, sila po yung nalulungkot. Pagka meron po naniniwala sa Panginoong Hesus, sila po yung nalulungkot. Pero hindi po tayo ganyan. Tama po? Kung sino man po yung mga makasalanan na akala natin ay parang wala ng pag-asa pero nakakilala sa ating Panginoon, we must be celebrating. We must be joyful. Okay? His father came out and begged him. He was bitter. Ano po yung bitter? Ang bitter po ay may kapaitan, merong hinanakit, may sama ng loob. He was angry and resentful. Okay? Ano po yung bitterness? Bitterness is an evidence of a sinful heart. Pagka palagi kang may sama ng loob, may sama ka ng loob sa kapwa mo, may sama ka ng loob sa amo mo, may sama ka ng loob sa mga nakikita mo sa na ibang tao, ibig po sabihin yan, kinakailangan tayong mag-repent. Kinakailangan po natin isuko sa Panginoon ang ating pong sama ng loob. Amen? Ano pa po resulta ng sama ng loob? Nagiging masama rin na itsura mo. Di ba? What's inside will surely come out. Amen? Hallelujah. Pero yung mga katabi mo, walang sama ng loob yan. Okay? Kasi ang ganda-ganda ngayon. Okay? Nag-shower pa kanina yan. Okay? Amen. Okay? So bitterness, we may be bitter for the unfair treatment of our boss. Minsan po, sumasama po ang ating loob. Bakit? Hindi tayo tinrato ng maayos ng ating pong boss. Hindi tayo tinrato ng maayos ng ating pong kasamahan sa work. Hindi po tayo tinrato ng maayos ng ating pong sa government office nung tayo po meron po nilalakad. Amen? Pero dapat po ang ating pong pagpapatawad ay palagi pong handy. Dapat po, madali lamang po tayong magpatawad. Okay? Para hindi po tayo nagkakaroon po ng sama ng loob. Kasi po, pagka nagkaroon po tayo ng sama ng loob, yan po ay nanatili sa ating pong puso, ay ano po yan, nagiging, ang ating pong puso ay nagiging pong tumitigas. Kaya po napakahalaga na sinusuko po natin kaagad-agad kung ano man po yung atin pong nararamdaman na sama ng loob. Okay? It should be avoided. Katulad ni Kuya. Di mo ba? Hallelujah. Si Kuya, sama ng loob niya. Bakit? Kasi si Bunso, nilustay yung kanyang mana. Pero ngayon, nakikishare ngayon sa kanyang mana. Kasi sa kanya na po yung mana. 2/3 ng yaman po nila ay napunta na po kay Kuya. Okay? At ang nakakalungkot pa po noon, ano po, niluto pa po yung kanya pong yung inaalagaan para ipakain sa kanya, yung fattened calf. Ibig sabihin ng fattened calf, yung guya. Batang baka. Okay? Pinakakain niya, araw-araw, nilalabas niya, inaalagaan niya, pinapaliguan niya. And then pagkatapos, magugulat siya, pinakain kay Bunso. Okay? Kaya, sumama po ang kanya pong loob. So, and then, but he replied, sabi to, all these years, ayun, lumabas na ang kanyang sama ng loob. All these years, sabi niya, buong taon, sa dami ng mga taon na ginawa ko, naglaba ko, nagsampay ako, pinakain kita. Di ba minsan lumalabas yan? Naghugas ako ng pinagkanan mo, ako nagsaing bago ka dumating sa bahay. Okay? Tama po, minsan po dumarating po yan yung gusto mong manumbat. Di ba? Pinautang kita, di ba? Hindi ko na nga pinatubuan. Okay, huwag po tayo magpapatubo, okay? Di mo ba, lumalabas po, nakatanim lahat yun, yung kung ano yung ginawa mo, di mo ba? Pinagluto kita, di ba? Tama po. Kaya po tayo, pagka tayo po yung magsiserve, let's serve, na hindi na po tayo naghahanap po ng kapalit. Bakit kasi sasama ang loob mo? Pagka umaasa ka ng kapalit, di ba? Binigay mo na yun, so binigay mo na. Amen? Kaya po napakahalaga, pag gumawa po tayo ng kabutihan sa isang tao, hayaan na po natin yun.
And then the Lord will pay you back for what you have done. Ang Diyos ang magbabalik sa iyo, ang Diyos ang magbabayad sa iyo sa lahat ng mga magagandang bagay na ginawa mo sa iyong kapwa. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan mo sa Lord. Hallelujah. Sabi ko, and in all the time, you never gave me. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na maliit na kambing. Sabi niya, di ba? For a feast with my friends. Alam niyo po, wag po tayong magtampu-tampu sa Diyos. Bakit? Hindi ka nakakatanggap. Bakit? Kasi hindi ka humihingi. Tama? Si Kuya, hindi naman siya nang hingi eh. Tama po? Kaya po kung if we really need something from God, we ask. Let's ask in prayer. At medyo, ano po natin, medyo talagang manalangin tayo ng taimtim. Let's pray for it. Okay? So, anong kailangan mo? Kailangan mo ng kalusugan? Pray for it. Ang kailangan mo ng promotion? You pray for it. Kailangan mo ng madagdagan ang allowance mo? You pray for it. Gusto mo na bumait ang asawa mo? You pray for it. Gusto mo bumait ang katabi mo? You pray for it. Gusto mo magkaroon ng lifetime partner? You pray for it. Amen. Hallelujah. Praise God. So, we have to pray. Okay? Amen. Hallelujah. Ano pong kailangan po natin? Hingin po natin sa ating pong Ama. Okay? Because we have an access. Tama po? May access po tayo sa Kanya. We are His children and He is our Father. Okay? Ang kailangan lang po niya, tayo ay humingi. Okay? Kaya po napakahalaga, ano po, that we should ask if we need something. Yet, when the son of yours comes back, after squandering your money, hindi po ba? Ganyan po tayo minsan. Hopefully na hindi naman po tayo ganyan. Pinapakita po natin yung pagkakamali ng iba para maitaas po yung ating pong magagandang ginagawa. Okay? So, let us not be like Kuya. Okay? Huwag tayong maging si Kuya. Okay? Papakita natin, yung anak mo, di ba? Alam niyo po, minsan po, nakakalungkot dahil minsan po, ang sinasabi po ay, Pastor, yung member mo, nakita ko, nasa pakapyo. Pastor, yung member mo, nandoon nakikipag-inuman. Pastor, yung member mo, chinichismis ako. Alam niyo po, yun po, as a pastor, as a father of this church, ano po, yan po minsan. Okay. Di po ba? Nakikita po nila yung pagkakamali ng iba. At pagka nakita nila yung pagka ikaw ang kasi po nangyayari po pagka kasiraan niyo po kasiraan ko rin. Kasiraan po ng bawat po sa atin. At ang kasiraan po ng bawat po sa atin ay kasiraan po ng pangalan ng ating pong Diyos Ama sa langit. Amen. Hallelujah. At wala naman po nakikita yun kundi palagi, Pastor, kala ko ba member mo yan? Bakit ganyan? Okay. Okay, so yung sa kanya, buti na lang, mabait ka na ngayon. Okay? Hindi na sisisi, Pastor. Okay? Okay. Di ba? At ang nakakalungkot, ano po, minsan po nakakalungkot, pagka tayo po ay nagkakagalit-galit, hindi po ba? So, hopefully, hindi po tayo umabot sa ganong klase ng pagkakataon na kung saan ay pagdidiinan pa po natin yung mali ng iba. Okay? His father said to him, Look, dear son, you have always stayed by me and everything I have is yours. Alam niyo po ba yung the greatest blessing ay hindi po pera? Greatest blessing ay, ang greatest blessing po ay walang iba po ay ang nasa presensya po tayo ng ating pong Diyos. Okay? Kasi po kung nasa presensya po tayo ng Diyos, mayroon po tayong kagalakan. Nasa presensya po tayo ng Diyos, mayroon po tayong kapayapaan. Nasa presensya po tayo ng Diyos, mayroon po tayong kalakasan. Nasa presensya po tayo ng Diyos, hindi ka magugutom. Nasa presensya ka ng Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan mo ay Kanya pong isusupply. Nasa presensya ka ng Diyos, ikaw ay protected. Amen? Hallelujah. Kaya po napakalaga, the greatest blessing, mga kapatid, is not money, is not material things. It is the presence of God. Amen? So he said, his father said to him, Look, this son, you have always stayed by me, and everything I have is yours. Okay? So ang Diyos nga, ang ating Diyos nga, He didn't spare His own son. Hindi nga po niya, hindi nga po niya ipinagkait ang kanya pong bugtong na anak na si Jesus para po sa bawat po sa atin.
At kanya rin pong ipinagkaloob ang banal na Santong Espiritu para manahan po sa atin. Yun pa ba naman mga malilit na pananalangin mo? Hindi pa ba naman niya ibibigay sa iyo yun? Amen? Kung kaya po niya ibigay yung malaki, bakit hindi niya kayang ibigay yung maliit na dinadalangin mo? Amen? Hallelujah. Kaya always remember that you cannot have a blessing without a blesser. Tandaan po natin palagi, ano po? The blesser is more important than the blessing. Okay? So let's always pray that the blesser will always be with us, will walk with us, will teach us, will guide us. Okay? Because with the blesser, we have all the blessing. Amen? And we have to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. So ano po ibig sabihin ng dead dito? Ang dead po ay, actually buhay pa po siya. Tama po? Buhay pa siya, nakabalik nga siya. So, it speaks about spiritual death. Some people, nakikita nyo sila, they are alive, but they are spiritually dead. At nakakalungkot po, ano po yung ibig po sabihin ng spiritually dead? Yung alienation from God in this life. Ibig sabihin, paglalayo po natin, ang malayo po tayo sa presensya ng Diyos sa atin pong buhay. So ano po yung mga symptoms of spiritual death? What are the symptoms of spiritual death? Number one po is spiritual ignorance. Kaya nga po, we keep on learning, we keep on studying the Word of God because the Word of God is our spiritual food. Reading the Word of God will give us spiritual knowledge, will give us spiritual wisdom. Malalaman po natin kung ano po talaga yung katotohanan sa ating pong buhay. And then another symptoms of spiritual death is mind controlled by sinful nature. Pagka wala kang Word of God, ano pong mga salita na lang pumapasok sa ating pong isipan? Salita na nababasa po natin sa Facebook. Tama po? Salita na ating po naririnig sa ating po mga trabaho. Kaya po napakahalaga po that we should always be feeding our mind, our thoughts with the Word of God. Okay? And then ano po ang nagiging symptoms po na spiritual death? Living in a sinful pleasures. Okay? Wala ka ng joy. Nawala na yung joy mo sa Panginoon. Nawala na yung joy mo sa pag-church. Nawala na yung joy mo sa pagbabasa ng Bible. Nawala na yung joy mo sa pag-pray. Nawala na yung joy mo sa fellowship. Wala na. Palagi ka ng palagi ang mukha mo, malungkot. Bakit? Ano nangyari? Okay? Kasi nawala na yung connection mo sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon, hanapin mo na kasiyahan sa ibang mga bagay. Tandaan po natin palagi, our heart is an empty space that only God can fill. Ang puso po natin, meron po yung puwang na wala po maaari po makapuno kundi ang ating pong Panginoong Jesus lamang. Kaya napakahalaga. Pagka nalulungkot ka na, baka naman wala na si Jesus dun. Kaya ka nagkakaroon ng kalungkutan. Amen? Okay. Diyan po kaya? Okay, praise God. And it will lead ultimately to the second death. Alam niyo ba, pagka pinabayaan po natin ito, it will lead to second death. Ano po yung second death? Ibig po sabihin nun ay ang our destination. Dati ang destination mo, puntang langit. Ngayon, iba na ang destination mo doon sa walang aircon. Okay? So, ingat po tayo. Okay? And then, ano po ang ating po takeouts? He was in the field of religion. Okay? Ano po yung religion? Ano po uli yung religion? Actually, religion, ito pong dahilan kung bakit po marami pong mga taong napapatay dahil sa kanila pong religion. Marami po napupugutan ng ulo dahil sa religion. Marami po mga babae sinusunog, sinasabihan na mangkukulam dahil sa religion. Okay? So, marami pong mga dahilan. Ang gera po, nagsimula, marami pong mga gerang nangyari dahil po sa religion. So, ano po yung religion? Religion is man's way of drawing near to God. Ang religion po, pamamaraan ng tao para lumapit sa Diyos, pero ang pamamaraan ng Diyos para ilapit sa Kanya ang tao ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus lamang. Okay? So, ano pong si Kuya, ano pong ginagawa po ni Kuya? Para po siya yung mga Pariseo, sila po yung nananalangin, sila po yung nag-worship, sila po yung nagtatites. Okay? But they have their own self-righteousness. Ano po yung self-righteousness? Self-righteousness is a human illusions of sinlessness. Yung ba akala mo ay ikaw ay napakabait, ikaw ay walang kasalanan. Okay? It's only an illusion. Okay?
Nakarinig na po ba kayo na minsan sinasabi, mabait naman ako ah. Hindi naman ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom. Hindi ako nanonood ng pornography. Mabait naman ako, hindi ako nagsusugal. Okay, nakarinig na po ba kayo ng gano'n? At minsan parang sila sinasabi, ikaw nga eh, ganito ka eh. Okay? Di ba? Minsan po, they thought, kala po nila, na sila ay malinis. Kala nila sila ay walang kasalanan. Okay? But it's only an illusion. Ilusyonado. Okay? Self-righteousness is self-deception. Basahin ko na lang po sa 1 John 1:5. Says, this is the message we heard from Jesus and now declare to you, God is light and there is no darkness in Him at all. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness, we are not practicing the truth. Okay? Kaya po napakahalaga na po, he was in the field of religion, but not in the house of salvation. Okay? Kuya was angry. Si kuya galit na galit. Bakit? Dahil mabait ang Diyos. Tinanggap niya kahit na yung makasalanan na si Bunso, na naglustay ng kanilang yaman. So, anybody can become angry. Sino po dito yung madali pong magalit? Okay, praise God. Isa lang po yung honest ngayon dito, ay dalawa. Okay? So, anybody can become angry. That's easy, sabi ni Aristotle. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, this is not within everybody's power and it is not easy. Okay? Si kuya galit na galit. Bakit? Pero mali naman po ang kanya pong reason. Tandaan po natin, ano po, pwede po tayo magalit. Huwag lamang po tayo magkakasala. Kung titignan po natin ang galit, ayan po pinagmumulan na kung saan ay meron napatay dahil nagalit, nakalimot sa sarili. Diba? Marami pong mga bagay na nasira dahil po sa galit. Pagka magagalit ka, kinakailangan, bago pa lamang lumubog ang araw, ikaw ay nagpatawad na. Kaya kung magagalit ka, dapat doon ka sa Benicia dahil hindi lumulubog ang araw doon. Okay? Okay? Praise God. So, wag po tayong magalit po tayo. Let's come to God right away. Wag po natin ngayaan na ito po ay lumalim pa. He felt he deserved more favor and attention. Self-righteous people always feel they deserve more favor, more blessings from God. Di ba? Para bang yung ating pong mabuting gawa, ito po yung na kailangan bayaran ng Panginoon. Sa ating po pagsiserve kay Lord. Sometimes we think of it that way, Panginoon. Palagi naman ako nagsiserve sa iyo. Bakit gano'n? Ba't parang namang di mo ako inidinig ang panalangin ko? Parang hindi ko pa nararanasan yung blessing na pinangako mo sa iyong salita. Kapatid, God is a God of timing. Alam niya kung kailan niya ibibigay yung mga prayer request mo. Alam niya kung kailan niya ibibigay yung mga blessing na nais mo sa iyong buhay. Kaya let God be God. Hayaan na po natin lahat po ng ating pong tampo sa Diyos. Hayaan na po natin ang lahat po ng ating pong mga maling pag-aakala natin sa Panginoon. Okay? And then, another one po, he lacks compassion and understanding of sinners. So, sa madaling salita po, meron po siyang unforgiveness sa kanya pong puso. Galit po siya kay Bunso. At nagalit din po siya sa kanya pong tatay. Dahil sa ginawang mabuti ng kanyang tatay, siya ay nagalit sa kanya pong tatay. Ilan po sa atin dito, minsan nagagalit po tayo sa Diyos dahil meron po tayong kakilala na hindi naman karapat-dapat tumanggap ng kapatawaran pero nakatanggap ng kapatawaran sa ating pong Diyos. Si kuya ay niyang patawarin ng kanyang kapatid. Bakit? Sinayang niya, nilustay niya yung kanyang mana. Pagkatapos ngayon, babalik dito at makikishare ng aking mana. So, we must always have a forgiving heart. Palagi po natin tandaan mga kapatid na tayo man ay nagkasala rin. At napakabuti ng Diyos sa ating buhay at tayo ay Kanyang pinatawad.
Ngayon po, I just want to close this in a story. Ano po, sabi po ng isa pong general, si General Ogletor, sabi po niya, I never forgive. Hindi ako magpapatawad. Sabi niya, sabi naman ng isang famous na evangelist during those times, si John Wesley, sabi niya, then sir, I hope you never sin. Sabi niya. So, sana, hindi ka magkasala. So, it's the same thing with us. Kung di po tayo magpapatawad, sana, huwag kang magkasala. Amen? Hallelujah. Sa gabing ito, I don't know kung sino ka sa dalawang karakter na ating binanggit. Si Bunso o si Kuya. Maaring you rebel against God, lumayo ka sa Diyos. Dahil nagtampo ka sa Kanya o nagtampo ka sa kapatiran natin dito. Maaring na pag-usapan ka. O maaari naman ikaw ay si Kuya. Na kung saan, palagi ka nga, perfect ang attendance mo sa church. Pero meron ka palang sama ng loob, hinanakit sa Diyos, o hinanakit sa iyong kapwa. Hallelujah. Kaya, for tonight, church, I just want you to all stand up. Tayo po natin tumayo. Let's close our eyes for a minute. Isipin po natin kung ano pa ba yung mga bagay na nais natin isuko sa Panginoon. Isipin natin. Ako ba si Bunso? Nalustay? Ako ba si Bunso? Na rebelde? O ako si Kuya? Na palaging may sama ng loob, na palaging may hinanakit, na palaging nang husga ng tao. Ang tingin niya lang sa sarili, tingin mo lang sa sarili mo ay ikaw ay palaging tama at hindi ka nagkakamali. Kapatid, God is good. Ang ating pong Diyos Ama sa langit ay napakabait. Any of the two characters, kung may nagkamali noon, God is always willing to accept you back. At nais niya na maputol na ang tanikala ng hindi pagpapatawad, tanikala ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. God wants to restore His relationship back unto you. At ano naman yung mga bagay na nawala sa iyo, tulad na nawala sa prodigal son. God is willing to restore what you have lost. The time, the resources, the relationship that you have lost before.